Ligtas na nasagip ng pulisya ng NEPO ang isang 59 anyos na negosyante matapos itong dukutin ng tatlong lalaki kabilang ang umano'y sarili niyang pinsan sa isinagawang operasyon kahapon Enero 26 taong 2026 sa lungsod ng Cabanatuan. Personal na pinangunahan ni Police Colonel Herel Daggett L. Bruno, Provincial Director ng NEPO ang operasyon. Batay sa report, bandang alas 7:52 ng umaga ng puwersahang dinukot ng tatlong lalaki ang biktima sa mismong bodega nito ng appliances sa Barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City. Tinangay rin ng mga suspek ang pulang Toyota pickup ng biktima at tumakas papuntang south. Kalaunan ay humingi umano ang mga suspek ng halagang 5 million pesos bilang kapalit ng kalayaan ng biktima. Habang papatakas ang mga ito patungong Barangay Bacod Bayan, nasangkot ang mga suspek sa isang hit and run incident na ikinasugat ng dalawang sibilyan. Dahil dito ay binato ng ilang residente ang sasakyan ng mga suspek. Agad namang isinugod sa PJG Hospital ang mga nabangga ng mga suspek. Matagumpay na nasagip ang biktima sa Amorville, Purok 1, Barangay Bacod Bayan. Nang iwan na daw ito ng mga kidnapper habang natagpuan naman ang ninakaw na sasakyan sa Sitio Hacienda, Purok 2 ng parehong barangay. Na flat tire daw kasi ang sasakyan dahilan upang iwan ito ng mga suspek at tumakas ng magkakahiwalay na direksyon sakay ng iba't ibang pampublikong transportasyon. Sa tulong ng tracking data mula sa ninakaw na cellphone ng biktima, natunton at naaresto dakong alas 5:52 ng hapon ang umano'y utak ng krimen sa Sitio Daang Bakal, Barangay San Juan, San Miguel, Bulacan. Isa itong 49 anyos na awol na pulis, residente ng Barangay Mabini Extension, Cabanatuan City at pinsan mismo ng biktima. Nahuli ang suspek habang umano'y tinatangkang ipagbili ang ninakaw na cellphone na siyang nagbunsod sa pagkakatunton ng mga otoridad sa kanyang kinaroroonan. Sa mga sumunod na follow-up operations, naaresto rin ang dalawa pang kasabwat nito, isang 34 anyos na binata, walang trabaho at residente ng Barangay Barrera, Cabanatuan City, at isang 27 anyos na may asawa, walang trabaho at residente ng Palayan City, Nueva Ecija. Inihanda na ang mga kasong kidnapping sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code laban sa lahat ng naarestong suspek. Pino-promote ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng Science City of Muñoz ang paggamit ng drum seeder technology upang matulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng mas mabilis, epesyente at matipid na paraan ng pagtatanim ng palay. Ayon kay PhilRice Science Research Specialist Tyron Huganas, ang drum seeder ay isang kagamitang ginagamit sa direct seeding na idinisenyo upang pantay-pantay na maikalat ang mga binhi ng palay sa tuwid na hanay sa handang bukirin. Dagdag pa niya, ang pagbawas sa dami ng binhing ginagamit ay nakatutulong upang mapababang gastos sa produksyon at makatipid sa iba pang farm inputs. Ipinaliwanag din ni Huganas na ang maayos na pagkakaayos ng hanay ng tanim ay nagpapadali sa pagkontrol ng damo at peste at nagbibigay daan sa paggamit ng mga mechanical na pang-alis ng damo, lalo pang nakakabawas sa gastusin sa paggawa. Pinayuhan niya ang mga magsasaka na tiyaking malinis at pantay ang lupa at maayos ang mga pilapil bago gamitin ang drum seeder upang masiguro ang maayos na operasyon at epektibong weed control. Ayon pa kay Huganas, ang inirekomendang dami ng binhi ay 30 hanggang 40 kilo bawat hektarya para sa inbred varieties at 20 hanggang 25 kilo bawat hektarya naman para sa hybrid rice. Sinabi rin niya na nakatutulong ang teknolohiyang ito sa pagbawas ng kabuang gastos sa produksyon dahil hindi na kailangan ng seedbed preparation at paglilipat tanim at naiiwasan pa ang planting shock na maaaring makaapekto sa paglaki ng palay. Patuloy namang hinihikayat ng PhilRice sa mga magsasaka at samahan ng mga magsasaka
na makipag-ugnayan sa institusyon para sa pagsasanay at karagdagang impormasyon hinggil sa wastong paggamit ng drum seeder bilang bahagi ng kanilang advokasya sa makinaryadong pagsasakan ng palay. Sinimulan na ng Department of Agriculture o DA ang pagsusuri sa komersyal na kakayahan ng Australian Red Claw Greyfish bilang alternatibong produktong pang-aquaculture sa lalawigan ng Nueva Ecija. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang ceremonial stacking ng 14,000 craylings noong Enero 15 sa Science City of Muñoz na nagsilbing formal na paglulunsad ng on-farm verification trial. Layunin nitong matukoy kung maaaring mapalago ng kapaki-pakinabang ang red claw greyfish sa mga freshwater pond sa bansa. Ayon kay Secretary Tio Laurel, sumasalamin ang proyekto sa hangarin ng DA na tulungan ang mga magsasaka na lumampas sa produksyon na nakatuon lamang sa dami at sa halip ay pumasok sa mas mataas ang halagang mga produkto. Binigyang diin niya na sa wastong pagsunod sa good aquaculture practices at mahigpit na biosecurity measures, may malaking potensyal ang red claw greyfish na maging isang napapanatiling alternatibo sa pagpapalago ng aquaculture sa Pilipinas. Isinagawa ng DA sa pamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang proyekto katuwang ang mga stakeholder mula sa pribadong sektor. Ipinapakita nito ang paglipat ng ahensya patungo sa science-based at market-driven na nagpapaunlad ng aquaculture sa halip na walang kontrol na nagpapalawak. Noong nakarang taon, naglabas ang BFAR ng Administrative Circular No. 001 Series 2025 na nagtatakda ng kauna-unahang pambansang alituntunin para sa pagpaparami ng Australian Red Claw Greyfish sa bansa. Ayon sa patakaran, kinakailangang magmula lamang sa sertipikadong lokal na hatchery o pasilidad ng BFAR ang mga breeder at crayling upang matiyak ang biosecurity at maiwasan ang pinsalang ekolohikal. Nakaangkla ang proyekto sa prototype hatchery ng BFAR sa National Freshwater Fisheries Technology Center, kung saan mayroong 30 babaeng breeder at 10 lalaking breeder bilang pangunahing stock. Mayroon din itong humigit kumulang 200 potensyal na breeder na maaaring makalikha ng hanggang 5,000 craylings bawat cycle sa loob ng 3 hanggang 5 cycle kada taon. Bukod dito, may 300 craylings na inilaan para sa kontroladong pagsubok sa mga tangke. Tatagal ng 4 hanggang 5 buwan ang field validation sa Nueva Ecija gamit ang 4 na palaisdaan. Susubukan dito ang 2 stocking density, 10 at 15 crayfish bawat metro kwadrado at susukatin ang survival rate, paglaki, feed efficiency at kabuang kita upang matukoy ang komersyal na kakayahan ng proyekto. Kung magpapakita ng positibong resulta, plano ng BFAR na isagawa ang full-scale technology demonstrations, magtakda ng pamantayang protocol para sa pagsasanay ng mga magsasaka at palawakin ang proyekto sa iba pang angkop na inland area sa buong bansa. Sa pamamagitan ng maingat na pagsubok, mahigpit na biosecurity at pakipagtulungan sa pribadong sektor, layo ng DA na balansehin ang oportunidad at panganib sa pagsulong ng red claw greyfish bilang premium aquaculture commodity. Ipinapakita ng proyekto ang bagong direksyon ng pamahalaan na nakatuon sa paglikha ng halaga, pagpapanatili at disiplina upang matiyak ang pangmatagalang benepisyo para sa mga magsasaka at mangingisdang Pilipino.